Isang tahimik na mansyon ang inabutan ni Ella pag-uwi niya. Kung sino sa mga kapatid niya ang nasa sariling silid na o sino ang wala pa ay hindi niya matiyak. Si Aunt Carrie ang inabutan niyang gising pa, ang stepmom, at si Nanay Noni ang sumalubong sa kanya pagdating nila ni Manong Samuel. Sandali silang nag-usap ni Aunt Carrie. Nagtanong ito tungkol sa paglalagi niya sa gulayan. Sa payo ni Atty. Velas, wala nga siyang pinagsabihan tungkol sa proviso. Ilang beses na nagtatanong sa kanya ang madrasta na walang nakuhang sagot. Lagi siyang umiiwas. Lagi ring humahanap ng pagkakataon si Aunt Carrie na muli siyang tanungin. Hindi gustong isipin ni Ella na interesado si Aunt Carrie sa proviso na kakabit ng mana niya. Pero tuwing umuwi siya, palagi itong naghihintay para tanungin. Parehong tanong na iniiwasan niyang sagutin. Tanging sa dalawang kapatid lang, pahapyaw na binanggit ni Ella ang tungkol sa proviso pero hindi niya sinabi lahat. Kaya Ate Yumi, na sinabi niya kailangan niyang manatili sa gulayan ni Tito Iko at kumain ng gulay. Hindi siya nagbigay ng detalye. Hindi na rin nagtanong ang panganay nilang kapatid. Sa tingin niya, sapat na ang nalaman nito ang dahilan kung bakit bigla siyang nagdesisyon na umalis ng mansyon para lumipat sa isang kubo lang. At kay Ate Berry sa minsang kwentuhan nila sa tabi ng refrigerator. Iniwan din siya ni Aunt Carrie sa silid nang ibigay niya ang parehong sagot sa pasimpleng pag-uusisa nito. Gusto ni Lolo na magstay ako sa kubo ni Tito Iko. Gusto niya kumain ako ng maraming gulay, Aunt Carrie. Gusto ni Ella ang madrasta sa una pa lang pero hindi niya nagugustuhan ngayon ang pagiging mapag-usisa nito. Lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa mana nilang magkakapatid. Nagtaka siya sa tanong pero pinalampas na lang niya. Naisip niyang baka curiosity lang ang dahilan kaya nagtatanong ang madrasta. Gusto ni Ella si Aunt Carrie katulad ng mga kapatid niya at lahat ng tao sa mansyon. Kaya kung hindi lang sinabi sa kanya ni Atty. Velas na huwag siyang maglalabas ng impormasyon tungkol sa sulat ng lolo niya sa kahit kanino. Maliban sa mga taong involved kapag tapos na niya ang isang buwan, ay baka nauna na niyang nasabi sa madrasta ang nilalaman ng sulat. Mas pinili niyang sundin si Atty. Velas. Sinunod din niya ang bilin nito na maging maingat at mapagmasid sa paligid. Binigyan din ng abogado na hindi siya nito tinuturuan na mag-isip ng masama sa kapwa. Nais lang daw nito na maging observant siya. Nais daw nitong imulat siya sa maraming possibility na hindi niya nakikita dahil nabubulagan siya ng hangaring mapabilang sa pamilya Wilson. Seryosong napaisip si Ella sa mga sinabi ni Atty. Velas. Hindi niya pinagdududahan ang sinuman sa mga kapamilya sa mansyon pero wala namang mawawala sa kanya kung magiging mapagmasid at maingat. Tama nga si Atty. Velas. Kung bubuksan niya ang isip at mga mata sa mga possibility, makikita niya ang mga bagay na alam niyang hindi niya pagtutuunan ng pansin dati. Naging maingat si Ella sa pagbibigay ng impormasyon. Si Tito Iko lang ang pinagsabihan niya ng totoong dahilan ng paglipat niya sa poder nito. Pagkalabas ni Aunt Carrie sa silid ni Ella, kumatok si Nanay Noni sa silid ni Ella. Dala ng matanda ang baso ng gatas para sa kanya. Kinumusta siya ng matanda. Tinanong kung maayos siya sa poder na mga kula. Humaba ang kwentuhan nila. Hindi alam ni Ella pero pakiramdam niya mas totoo ang interes ni Nanay Noni sa buhay niya sa gulayan kaysa kay Aunt Carrie na paikot-ikot pa ang tanong pero isa lang naman ang tinutungo. Nais nito ng impormasyon tungkol sa proviso sa mana niya. Nagpasalamat si Ella kay Nanay Noni nang palabas na ang matanda sa kanyang silid. Ibinagsak niya ang sarili sa kama. Mahabang sandaling gising siya. Ang nakangiting mukha ni Victor ang pabalik-balik sa kanyang isipan. Inabot niya ang unan at mahigpit na niyakap. Ang eksena nila ni Victor bago siya umalis sa bahay na mga kula kanina ang iniisip niya. Hindi na niya namalayan kung anong oras siya nakatulog. Si Manong Sam pa rin ang naghatid kay Ella sa kubo kinabukasan kung saan inabutan ni Ella na abala si Nerissa. Nagbalot na si Ella ng pagkain mula sa mansyon. Wala si Tito Iko kaya naisip niyang baka walang pagkain sa kubo ang babae. Nagulat si Nerissa na makita siya. Lumampas kaagad sa likuran niyang tingin. Hinahanap ang mga inaasahang kasama niya. Wala akong kasama. Hindi nila alam na dito ako pupunta sa kubo. Ay, maupo ka. Maghahanda ako ng makakain mo. Hindi na, nagalmusal na ako. Si Nanay Noni ang nag-prepare niyan. Friend ni Tito Iko na nagtatrabaho sa mansyon. Naisip ko lang na wala si Tito para ipagluto ko ng breakfast kaya dinalhan na kita. Nagulat si Nerissa pero bumakas sa mukha ang tuwa.
Salamat. Salamat, Ma'am Ella. May kapalit yan. Kwento lang. Natatawang sabi niya. Wala kasi sina Tito Iko at Victor kaya ikaw na lang muna kakwentuhan ko. Okay lang ba yun? Ah, mabilis ko lang namang matapos ang mga gawain ko kaya marami tayong oras para sa kwentuhan gusto mo, Ma'am Ella. Ella na lang. Ella? Alam mo, bagay kayo ni Tito Iko. Sabi niya para makuha ang reaksyon nito. Ang malakas nitong pagsinghap at pamumula ng mga pisngi ang kumpirmasyon na tama ang iniisip nila ni Victor tungkol sa damdamin nito kay Tito Iko. Katabi ni Ella si Narisa sa balkonahe at nag-uusap sila. Tapos na ang mga gawain nito. Nakakain na rin kaya kwentuhan na lang ang gagawin nila. Naku, hindi mo dapat sinasabi yan. Baka may ibang taong makarinig, mag-isip pa ng masama tungkol sa amin ni Sir Iko. Napakabuting tao ni Sir. Hindi siya dapat napag-uusapan sa mga bagay na ganun, Ella. Ikaw naman, ang serious mo. Of course, sa atin lang ang mga sinabi ko. Hindi ko ipagsasabihin sa iba. Napansin ko lang talaga na parang ang bait ni Sir Iko sa'yo. Mabait naman kasi siya sa lahat ng tao. Hindi na bago ang ganong pagmamalasakit niya sa kapwa. At pareho kayo ng pagtingin sa isa't isa. Platonic lang. Ganun bang iniisip mo? O may special feelings ka para sa kanya at ayaw mong aminin? Suminghap ito. Ay, nakakahiya kay Sir Iko, Ella. Sa tingin mo ba, tulad mo, napansin din niya ang... Hindi, iba ang nakikita ko dahil babae rin ako. Kung hindi mo sasabihin, baka walang idea si Tito hanggang mawalan ka na ng chance na ipabot diyang feelings mo. Naku! Wala akong balak ipaalam sa kanyang nararamdaman ko. Mas gusto ko na ganito lang kami basta nakikita at nakakasama ko siya. Paano kung may katugon pa lang damdamin mo? Hindi mo man lang malalaman dahil naduwag ka magpakatotoo. Kasi Ella, hindi ko gustong magbago ang lahat kapag nalaman ni Sir Iko ang tungkol sa damdamin ko. Kaya mas pipiliin mo na lang na ganito lang kayo? Inaalagaan mo lang siya at iniisip niya ginagawa mo lang yun dahil binabayaran ka? Ella, hindi naman kasi masama ni Risa kung bibigyan mo siya ng maliliit na hint na magsasabing he's special. Baka ma-appreciate pa niya. Hindi na kasi uso sa edad namin pareho ang sinasabi mo, Ella. Ageless ang love. At wala rin nakikitang kaibahan. Huwag mo naman akong kumbinsihin, Ella. Hindi ko kayang sinasabi mo. Gusto mong ako na lang magsabi para sa'yo? Wag! Paano kung sabihin kong gusto ka ni Victor para sa tito niya? Napamaang si Nerissa sa kanya ng mahabang sandali. Yes, Vic knows what you've been hiding for. Sabi ni Ella. Years, right? Isang singhapuli ang narinig niya mula sa babae. Nagsisisi si Ella sa mga sinabi niya nang pagsapit ng hapon na dumating si Tito Iko. Halos magkabangga-bangga si Nerissa sa pagkataranta. Halatang-halata ang kaba ng babae na maging si Tito Iko nagtaka sa kilos ni Nerissa. May problema, Neri? Narinig ni Ella ang usapan sa loob ng kubo. Wala, Sir Iko. Kumain ka ba sa oras? Parang maputla ka. May sakit ka ba? Wala. Wala. Anong wala? Lumapit ka nga muna sa akin. Gustong-gusto ni Ella na sumili pero natakot siyang baka lalong maging uneasy si Nerissa. Wala ka namang lagnat. Sabihin mo agad kung may nararamdaman ka masama sa katawan. Wala po akong sakit, Sir Iko. Dapat lang na maging healthy ka, Neri. Wala akong ibang sisisihin kundi ang sarili ko kapag nagkasakit ka. Ibig lang sabihin nun, hindi kita naalagaan ng tama. Salamat, Sir Iko, pero hindi niyo naman ako responsibilidad. Hindi kailangan maapektuhan kayo ng anumang maaaring mangyari sa akin sa hinaharap. Tumayo si Ella at lumipat sa gilid ng pinto. Halos idikit na niya ang tainga sa dingding para mapakinggan mabuti ang usapan ng dalawa sa loob. Nasa ganun siyang posisyon, nagbigla na lang may mga kamay na tumakip sa kanyang bibig. Kasunod nun, sapilitan siyang itinayo. Victor! Huling-huli ni Ella ang pagngisi ni Victor nang magkaharap na sila. Hinampas niya si Victor sa dibdib. Ikaw lang pala. Tumawang lalaki kaya hinampas uli niya ito. Ginulat mo ako. Nakikinig ka sa usapan na may usapan? Basta mo na lang akong iniwan kagabi, kaya sasamahan mo ako ngayong hanggang late night. Saan tayo pupunta? Maglalakad lang, magkikwentuhan, magmamasid sa paligid. Kahit anong gusto mong gawin kasama ako. Sana sa kubo na lang tayo.
Paano tayo magpapaka-Cupid kung nasa kubo yung dalawa? Tapos tayong dalawa, nasa kalsada naman. Marami pa naman pagkakataon. Mas marami pang pagkakataon na maglakad sa kalsada. Yung chance natin ngayon na nasa kubo sila. Hindi alam ni Ella kung anong sasabihin kaya tumingin na lang din siya sa kalangitan. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hanggang saan tayo maglalakad? Mapadilim na, Vic. Hindi ko alam. Ayaw mo bang sumama sa akin maglakad ng walang pupuntahan? Sa gitna ng dilim, ayoko. May dala akong flashlight. Hindi tayo maglalakad sa dilim. Gagamit tayo ng flashlight, Princess Ella. Hindi naman tayo gaano lalayo. Hanggang sa unahan lang babalik tayo. Bago pa mapagod ang mga binti mo. Okay. Nagsimula na silang maglakad ng tahimik. Unang beses yun na naglakad ni Ella sa papadilim na kapaligiran na may lalaking kahawak kamay. Malalayo ang pagitan ng mga poste na may mga malamlam na ilaw. Kapag papalayo na sila sa poste na may liwanag, hindi mapigilan ni Ella na higpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Victor. Pero maya-maya pa napansin ni Ella na masarap paglang maglakad ng tahimik, na wala siyang ibang naririnig kundi ang tunog ng kalikasan. Ang nararamdaman lang niya, ang init mula sa palad ni Victor. Nagustuhan na ni Ella ang mga sumunod na sandali na katahimikan. Nag-e-enjoy na rin siya sa dapyo ng malamig na hangin. Dati, mag-isa lang siyang naglalakad ng walang direksyon para huminga. Ngayon, naglalakad na siya na may kasama. Cold? Medyo. Nagpatuloy sila sa tahimik na paglalakad. Better? Yeah. Sino yun, Victor? Hindi napigilang usisa ni Ella. Si Ethan. Dala niya ang kotse ko buong araw na gumala. Pupuntahan tayo? Mag-dinner tayo with him. Diyan sa malapit lang. With Ethan alone? Gustong umasa ni Ella na wala si Joy. Kung kasamang babae, mas gusto niyang si Narisa na nga lang ang kasalo sa dinner. Hindi mo gusto si Joy? Hindi naman sa ganun, Victor. Very seldom na may negative feelings ako towards someone. Lahat ang nakikilala ko, gusto ko na sila agad. Kung hindi, bakit pa ako magsasayang ng oras na makita ang mga ngiti nila? Pero minsan may pakiramdam ako na hindi ko makontrol. At hindi ko ma-explain kung bakit ko nararamdaman. Sabi ni Attorney H. Ay, Attorney H again. Makinig ka kasi muna. Nagtanong ka kaya hayaan mo ako magsalita. Okay. I'm all ears. Princess Ella, go. Hindi ako panatag na kasama si Joy, Vic. I'm sorry. Kaibigan mo siya at mas kilala mo. Niwala nga akong alam sa kanya eh. Hindi ako dapat nagfo-focus sa pakiramdam ko pero... Kayo na lang nila ng mag-dinner, Vic. Magpapasundo na lang ako kay Manong Sam. Bigla na lang kinuha ni Victor ang kanyang cellphone. Bro, kayo na lang ni Joy ang mag-dinner. Babawi na lang ako next time. Magtatagal pa naman sa Sagada, di ba? Yes. No. Okay, ikaw nang bahala kay Joy. No bro, okay lang. Ako nang bahala. Tinapos na ni Victor ang tawag at muling tumawag sa ibang tao. Samuel, kasama ko si Ella. Ngayon na, bilisan mo. Sagot ko na ang dinner mo kapag dumating ka within 20 minutes. Kami na lang ni Manong Samuel ang magdi-dinner, Vic. Ina-expect ng mga kaibigan mo ang dinner na... Marami pang ibang pagkakataon. Makakasama ko pa ang dalawang yun sa maraming dinner. Ikaw... Baka isang araw mabalitaan ko na lang na wala ka na sa Sagada. Nang hindi man lang nagpapaalam na alis ka na. Magpapaalam ako kung hindi biglaan. Kaya kailangan kong samantalahin ang oras na kasama pa kita. Kung alis na ba ako bukas, mamimiss mo ako, Victor? Hindi ka pa pwedeng umalis bukas. May caving schedule pa tayo sa susunod na araw. What if nga eh? Gusto mo ng totoong sagot? Of course. Magpaalam ka bago ka umalis, Ella. Hindi yun ang tanong ko. Hahanapin kita sa mga lugar na dapat mong pinupuntahan kung walang magsasabi sa akin na umalis ka na sa Sagada. Bakit mo ako hahanapin? Because I need to see you. I want to see you. And why? Hindi tumugon si Victor. Naramdaman lang ni Ella na pinisil nito ang kamay niya. Magkasunod pa ang naging paglunok nila, kaya napangiting nagbawi siya ng tingin. Parang mas malamig dito. Tara, mag-jogging kaya tayo.
Hinila na niya ang kamay ng binata bago pa siya tuluyang lamunin ng kaba. Maya-maya kumalma ang heartbeat niya nang dumating si Manang Sam. Silang tatlo nga ang nagsala sa dinner. Past 9 na ng gabi nang ihatid sina Ella at Victor ni Manang Sam sa kubo. Naroon pa rin sa kubo si Nerissa. Naabutan nila na nasa balkonahe ang babae. Kakwentuhan si Tito Iko. Hindi mo pinauwi si Nerissa, Uncle? Di ba dito matutulog si Ella, kaya walang kaso. Silang dalawa sa kama kung wala namang problema kay Ella. Wala, Tito. Gusto ko nga na may katabi eh. Ako na lang kaya ang katabi mo, Ella. Sina Uncle at Nerissa na lang sa sahig. Napabungis nga si Ella nang suminghap si Nerissa. Nauna na siyang sumampa sa balkonahe. Naupo at hinayaang maramdaman sa mga binti ang panggabing hangin. Sumasakit kasi ang likod ko sa sahig, Uncle. Nako, wag mong tinatakot si Nerissa, Binoy. Mababa ang boses na saway ni Tito Iko, napapailing. Kasing laki ka ng kalabaw. Iipitin mo lang ang manipis na katawan ni Ella sa maliit na kama. Kung hindi mo namang gusto sa sahig, umuwi ka sa inyo. Humalakhak lang si Vic. Pagkatapos nakangising sinulyapan siya bago pumasok sa kubo. Maya-maya pumasok na rin si Uncle Rico. Pagkatapos utusan si Nerissa na mag-ayos ng tutulugan nilang lahat. Bago pa man magawang sumunod ni Ella sa loob ng kubo, tumunog na ang cellphone niya. Si Attorney Velas. Umupo na lang uli siya sa balkonahe. Attorney H? Nag-dinner ka na ba? Yap, ikaw. Kamusta si Angela, ang farm, ang mga tao? Okay naman kaming lahat. Ikaw ang inaalala ko. Na-survive mo ng 15 days, sweetheart. Kamusta ang laban mo sa Green Army? Ma-overcome ko na po yung weird fear ko. Sa veggies na ikaw ang nagtanim sa isip ko, Attorney H. Hindi mo pa ba ako napapatawad doon? Napangiti si Ella. Bakit ka pala tumawag? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Namimiss ka na namin sa farmhouse eh. Hindi ko pa alam kung kailan ako babalik, Attorney. Hindi pa rin nag-i-improve ang kalagayan ni Papa. Kung after 1 month, wala pa rin changes sa condition niya, uwi na muna ako dyan. Tatapusin ko lang yung 1 month na binigay sa akin ni Lolo. Tumawag ka lang kung may problema, ha? Okay po. Ang mga kapatid mo pala, busy lahat sa proviso. Nakuha mo na ang ngiti ng lalaki na banggit mo sa akin? Hindi pa nga eh. Hindi na ba effective ang charm mo, sweetheart? Charm? Hindi nga naging effective sa iyo yun eh. Ang lakas ng halakhak ni Attorney Velas, ang pamilyar na tawa na lagi niyang naririnig mula noon pa. Ay nako, ang walang kamatayang macho laugh. Maganda pa rin ang tunog, nakakainis lang. Lalong tumawa si Attorney Velas. Sige na, matulog ka na, Ella. Ganun lang yun? Wala ka man lang sasabihin na matutuwa ako? Na-deposit ko na sa mga account mo ang monthly. Isang debit card lang ang dala ko. Hindi naman ako interesado sa monthly deposit mo, Attorney. Nalulungkot si Angela. Nagbabali na lang sa gitna ng palayan para aliwin ng sarili. Ikaw ba, anong ginagawa mo para hindi ako mamiss? Ako? Marami. Busy ako, sweetheart. Wala akong oras para mamiss ang kahit sino. Tumawag ka pa. Okay ka lang ba talaga o gusto mong puntahan kita sa weekend? Sasama ko si Angela para hindi ka masyado malungkot. Well, mas okay na ako. Kaysa last week, Attorney. Mapapagod ka lang, tatawagan naman kita kung nahihirapan na talaga ako rito. Wala ba akong dapat ipag-alala? Wala naman. Sigurado? Sigurado. Tumawag ka lang kung gusto mong pumunta ako, ha? Lagi naman eh. Ganun talaga kahirap sabihin na namimiss mo ako. May buhay sana ang farmhouse kung nandito ka. Mas namiss ko kasi kayo eh. Few days na lang naman ah. Tapusin mo lang ang 1 buwan, ako mismo ang susundo sa'yo. Maingat na ibinaba ni Ella ang cellphone pagkatapos magpaalam ni Attorney Velas. Pagtayo, naghulat pa siya nang makita si Victor sa kanyang likuran. Nakatayo ito, tangan ang 2 tasa ng tea. Kanina ka pa? Lumalamig ng tea mo. Hindi kita napansin, Victor. Hindi mo talaga ako mapapansin kung si Attorney Priceless Smile ang nasa kabilang linya. Papalitan ko na lang ang tsa mo. No. Gusto ko na matulog. Salamat. Mabilis na naghanda si Ella para matulog. Tahimik siyang humiga pagkatapos mag-good night sa 2 tahimik lang pero pareho pang gising. Hindi inaasahan ni Ella na mabilis siyang makakatulog. Madaling araw na gising pa rin ang diwa ni Victor.
Tulog na lahat ang mga kasama niya. Siya na lang ang nag-iisang gising at nakatitig ng tagusan sa atip ng kubo. Madalas mahimbing ang tulog niya sa lugar. Kaya nga mas pinipili niyang guluhin ang pag-iisa ni Uncle Rico sa kubo. Dati, kapayapaan ang hatid sa kanya ng tunog ng kalikasan sa hating gabi. Mabilis siyang nakakatulog. Ngunit ibang sandaling yun. Kahit anong pag-iiba ng posisyon ang gawin ni Victor, may ilap ang antok. Ang dating tunog ng kalikasan na kapayapaan ang hatid sa kanya, ngayon ay tila pinaparusahan na siya para lalong hindi siya makatulog. Hindi dapat pero maya-maya pa binubugbog na niya sa isip si Attorney Velas. Ang abogado lang naman ang sumira sa gabi niya. Pinigil lang ni Victor na itapon ang mga tasang hawak niya kanina at ang piliin ni Ella na matulog kaysa saluhan siya sa inihandang tsaa, gusto na niyang magwala. Mapapansin ng dalawa ang masama niyang mood. Magtatampo na naman si Joy na wala na yatang ginawa kundi magtampo at magpasuyo na parang girlfriend niya. Dati wala naman yun kay Victor. Gagawin niya ang hiling ni Joy para magbati sila pero ngayon napipikon na siya. Sina Joy at Ethan naman talaga ang dapat magsama. Gusto naman ng dalawang isa't isa noon pa. Hindi niya alam kung anong nangyari at lumayo bigla si Ethan. Tinapik siya ni Ethan sa balikat at pagkatapos ng maikling, "I'm sorry bro," hindi na nagpakita sa kanya ng halos 1 taon. Ngayon lang ulit, salamat sa pagdating ni Ethan. Hindi siya nahirapang takasan si Joy. Si Ella ang gusto ni Victor na makasama lagi. Gusto niyang nakikita lagi ang dalaga. Naaaliw siya sa personality nito. At ang pag-isip na yon ay laging nauuwi sa mga gabing wala siyang tulog. Magdamag na si Ella ang laman ng kanyang isip at ayaw siyang patahimikin. Biglang bumangon si Victor at napahagod sa buhok. Bakit pa siya nagkakaganito sa isang babaeng wala man lang yatang idea na may ganun siyang pakiramdam? Sa isang babaeng natulala lang ng ilang segundo sa halik niya at nakalimutan na agad. Sa babaeng malino na sinasabi sa kanya na hindi siya ang hero sa love story na bubuuin nito. Sa babaeng palagay niya, isang lalaki lang ang gugustuhin makasama. Ang abogadong kung nasa harap lang niya ng mga sandaling yon, baka hinamon na niya ng suntukan sa gitna ng gulayan. Sa sama ng pakiramdam niya. Hinagod uli ni Victor ang sariling buhok. Nakakawala na ba siya sa alaala ni Lilith? Kaya may ganun na siyang pakiramdam kay Ella? Gusto sana niyang iwan sa nakaraan na masasakit na alaala at bumuo ng mga bagong alaala kasama si Ella. Inilayo ni Victor ang tingin. Kung patuloy niyang tititigan si Ella at lalapitan niya ito sa mga sumunod na sandali. At kapag hinayaan niya ang sariling gawin yon, baka kung ano pa magawa niya. "Isara mo ang bintana, Binoy." Napadilat si Victor sa boses ni Uncle Rico. Napabuntong hininga siya. Sana naging katulad na lang siya ni Uncle Rico na hindi na napapansin ang ibang babae sa paligid. Nasarado ng puso. "Victor?" Mahinang panggigising ni Ella sa kanya sabay tapik sa kanyang braso. Sinadya ni Victor na magpanggap na tulog. Ayaw niyang dumilat dahil baka kapag nagtama ang mga mata nila, mangibabaw ang weird niyang pakiramdam. Baka kung ano pa magawa niya kay Ella. Nasisiguro niyang lalo siyang lalayuan nito dahil hindi siya katulad ng attorney perfect na yon na buong buo nitong pinagkakatiwalaan. "Victor!" Muli ay panggigising ni Ella. "Bumalik ka na sa kama." Mahinang utos ni Victor, hindi nagmulat na mga mata. "Gising ka?" "Kanina pa ako gising." "Bakit nandito ka?" "Hindi ako makatulog." "Bakit?" "Basta, hindi ko alam." Naiiritang sabi ni Victor. Hindi rin na ituloy ng dalagang paglayo dahil hinagip niya ang braso nito. Napabalik ang babae sa kanyang tabi. "Ilang oras ka nang nakatulog?" "Let me sleep too." "Kaya nga babalik na ako sa bed." Naramdaman ni Victor na hindi tuminag ang babae. Nagpaubaya lang sa ginawa niya. Hindi niya inaasahan ang sumunod nitong ginawa. Marahang tinapik-tapik ang malayang kamay ng dalaga na nasa braso niya. Narinig niyang hinaham nito ang chorus ng isang pamilyar na kanta. "You Were There." Hindi naisip ni Victor na ang mararamdaman nasa tabi niya si Ella ang kailangan lang pala niya para matagpuan ang antok na sobrang ilap sa kanya. Nakatulog na siya nang hindi man lang niya namalayan.
May nararamdaman na kaya si Tito Iko para kay Nerissa? Ano kaya ang dahilan ni Ethan sa paglayo nito? At magkakaroon na kaya ng kulay sa pagitan ni Ella at Victor?